Sa lahat, may honor pa ba siya? I mean, these are people who portray themselves as heroes but do not have the honor to face Did they? Di ba? a legitimate investigation. Solid yung foundation. Solid. Hindi man tayo magkakakilala personally, pero we have all the same goal to protect BP Inday Sara and to show support to Tatay Digong. Yun lang eh, di ba? Kaya nakakatakot ang pastor pag tumatakbong congressman. Sa akin. Ubos ang lupa sa Santa Ana. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Nating pag-usapan today is April 13, araw ng linggo. Happy weekend po sa inyo lahat. Narinig nyo yung ating kanta. Grabe, pinagawa natin yan. Yan. Para meron tayong sariling jingle. Jingle ba? O, di ba? Saktong-sakto yan, issue ng bayan, sumasalamin sa katotohanan. Ito yung mga dapat natin kasi pag-usapan syempre. Pero first of all, binabati ko lahat ng mga taga-suporta natin, lahat ng manonood, lahat na nagkikinig dito sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan, yung mga gustong malaman kung ano yung update at kaganapan dito sa Pilipinas. Maraming salamat po, shoutout po sa inyong lahat dyan. Isang like and share naman at paki-double check na rin kung nakasubscribe kayo. Kung hindi, paki-subscribe na lang. Maraming salamat ha. Simulan na natin to. Pero syempre, i-shoutout muna natin lahat ng mga members natin dito sa Joe Malone TV. Syempre si Ma'am Milagros Chan, Franklin Porog, Ma'am Lorna Tevera, Francis, Florina Dacumos, Queen O, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Mahos Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Para dun sa mga gustong magpa-member, meron naman tayong membership dyan. Paki-click na lang. Or else, paki-double check kung nakasubscribe kayo. Malaking bagay na sa atin yon. Subscribe, click the bell icon, at wag na rin mag-skip ng ads. At maraming salamat po sa lahat ng bumati sa akin. Birthday ko noong April 11. Thank you po lahat ng babate. Ngayon, kahapon, bukas, at sa buong April, maraming salamat po. Alam natin sa Pilipino, ganyan eh, di ba? Hindi matatapos yung birthday mo hanggang di natatapos yung buwan. Alright, simulan na natin to. Si Adjong. Si Congressman Adjong may banat. Kaya Sasa. Si Sasa naman, diniscuss yung about sa mga Duterte-aligned vlogger. Lahat ng mga align sa Duterte, talagang hindi na mapigilan at talagang nag-grow na tayo at nasasaktan na yung mga dapat masaktan. Hindi lang ego na tapakan, pati pride, pati na rin betlog nila. Mga kayon, paki-subscribe na rin itong When Tito Talks natin. Itong lalabas dito sa gilid natin. Paki-search na lang When Tito Talks. Ito po yung discussion, anything under the sun. Tapos mayroon tayo dyan food vlog. Kung mahilig kayo sa mga street food, mga pagkain sa iba't ibang lugar, paki-subscribe na lang Tito Jom, Tito ng Ina Mo. Maraming salamat po. Simulan na natin to. Tapos sa dulo ng video natin, Abante. Congressman Abante, re-electionist to sa District 6 ng Manila, binanatan ni Yorme Isko Moreno.
Maganda yan. Panoorin natin, ha? Panoorin muna natin itong press conference ni Adjong kung saan medyo may mga banat about dun sa mga... Yung kaganapan sa TRICOM, tapos binanatan din si Sasot. Let's go, mga pamangkin. Hi, Kong. Hello? Balik lang po ako doon sa TRICO. Meron pong 4 na pinakontempt po. Kanina nabanggit na po si Sasot. Yan. Kasama po si Mark Lopez, si Ka Eric Celis, and si Lorraine Badoy. Hingin ko po sana yung thoughts ninyo na may bearing po ba yung contempt? Ano po, kumbaga parang magtatanda po ba sila doon sa contempt order na yon? And ano po kaya yung pwede natin gawin para hindi po ma-Harry Roque 2.0 itong mga pinakontempt na to? Wow, Yung contempt order naman kasi hindi yan abrupt eh. May series of invitation na binigay sa kanila. Kasi kailangan talaga din natin na magbigay ng due process sa kanila. Una, kailangan invitation. talaga. And if it's not, and if their absence, continuous absence, are not justified legally or medically or otherwise, wala silang justification for the continuing absence in the committee deliberation. So talagang mapupunta yan dun sa contempt order. Because yung sa totoo naman. rules kasi ng committee is yung absence, no? Yung deliberate absence without even providing the committee the justification is constitute the deliberate frustration for the committee to come up with the laws, no? With possible legislation. So hindi naman siya abrupt. They were given the chance to attend the committee hearings. At ginawa naman po ng mga kanilang mga kasama sa kanilang industriya. I mean kung industriya ba or sektor, no? Nakita naman natin yung mga prominenteng mga vloggers na nakasama nila sa kanilang mga sa kanilang known to be their friends and allies in the vlogging community. Nakipag-communicate naman sila sa ating mga membro ng komite. So, pagkakataon nila ito para under oath, ma-express na nga rin nilang kanilang sarili at ma-explain nila kung bakit sila naglalabas ng ganung mga balita at probably mabigyan ang komite ng mga inputs na mas maganda pa, na mapapangganda yung magiging resulta nitong TRICOM na ito, which is magpasa ng isang batas na ayon sa pagregulate sa mga fake news. Pero sir, follow-up ko lang po kasi yung 3 po sa kanila apparently nasa labas po ng bansa. So hindi po ba parang baka po kasi maulit yung kay Harry Roque na hindi na talaga siya nakaharap, pumunta pa ng ibang bansa na nag-apply pa for asylum? Hindi ko alam kung ano yung mga courses of action na gagawin nila. Ano problema nyo doon, di ba? As far as we are concerned, sila ay their continuous Masyado nyo naman speaking sinilip lahat. the hearings. They're frustrating the committee deliberation. And kung ano man yung magiging takbo ng kanilang magiging development. Talagang mga mainstream media, iwasan itong committee hearings, ay nasa sa kanila I think if you ask me, to the detriment, because reputation wise that would speak how yung sinasabi nilang kasi these are people who would try to display themselves as heroes and honorables, but how can you even say that you are a hero or portray yourself as honorable if you don't even have the gall to face a legitimate inquiry and to exercise your right to explain to the public under oath that these are the things that you believed in? Akong hingi na rin po ng reaction dito po sa sinabi ni Sasot. Yan. Sabi po niya, Bago tayo mag-react. it's an honor to be cited in contempt by a very corrupt House of Representatives led by a very corrupt speaker. Una sa lahat, may honor pa ba siya? I mean, these are people who portray themselves as heroes but do not have the honor to face Did they? Di ba? a legitimate investigation and to face the public and explain themselves under oath. Maganda reaction natin Bakit dito. may mga sinasabi silang hindi tama at hindi hindi totoo. So I think being honorable is to not only being brave online
but brave enough to face the charges and under oath express your sentiments. And by the way, I thank those bloggers who have participated in our committee hearings. I take these people as courageous enough to take to explain themselves and take the chance and to take the opportunity granted to them kasi binibigyan naman sila ng invitation and due process para i-explain sa deliberasyon sa komite kung ano yung pwede nilang maibigay at input na may dagdag sa pag-formulate at pag-draft natin ng isang batas. So I thank them for continuously engaging the committee and for explaining their side. Kasi yun naman talaga dati sa atin dito na dapat ay kung mayroon sila kasi yung parte doon sa sektor na yon at sila yung very much active doon sa platform na yon. So their inputs would be very much valued and very much appreciated. So I thank them for coming over and continuously engaging in the committee deliberation. Unahin natin yung sinasabi ni Adjong kay Sasot. Parang meron kasing sinabi si Miss Sasot na it's my honor na to be cited in contempt by the most corrupt 19th Congress led by the most corrupt leader. So yun yung sinabi ni Sasot. So sumagot si Adjong, may honor ka pa ba? 'Di ba? Tapos yung sinasabi ni Adjong na they pretend to be a hero. I don't think na hindi naman kami nagpapaka-hero dito eh, di ba? Hindi naman even Miss Sasot, hindi naman niya nagpapaka-hero. I think kung ano yung si Miss Sasot, hindi mo masasabing hindi mo masasabing nagpapakalat ng fake news. No, kasi si Miss Sasot pag nagsalita, meron siyang attachment, meron siyang pinagbasihan. And talagang matalino din si Sasot to the point na hindi naman din niya ipapahamak yung sarili niya. It's just that talaga yung mga bato nga ng mga ng mga mainstream media no? Grabe na baka Mahari Roque 2.0, may bisa pa ba yung cited in contempt, yung mga ganong klaseng banat ng tanong. Alam ko naman nagiging personal para sa mga mainstream media yung mga tanong. Kung minsan, I guess, opinion ko lang, no? Pwedeng maging personal kasi masisisi ba namin yung mga tao sa amin nanonood, sa mga political vlogger nanonood, hindi na sa mainstream media? Diba? In the first and foremost, kasalanan nyo din naman eh. Diba? Kasalanan nyo din naman kung bakit nasira yung reputation nyo, kung bakit mas marami naniniwala na ngayon sa mga vlogger, sa mga content creator. Yung mga simpleng pag-post nga lang ng picture eh, mas marami nang naniniwala whether it's true or fake. Mas marami nang naniniwala sa ganun eh, kaysa sa mga post ng mga mainstream media. Kasi kasalanan nyo din yan. Kahit magtanong ako dito, o sige, magtanong tayo rito, mga viewers ko sa John Walon TV, saan kayo mas nanonood at saan kayo mas nagtitiwala? Mainstream media o political vlogger, content creator? Sige nga, paki-comment nga dyan. Diba? Kasi yung tanong baka may visa pa ba yung cited in contempt? Yung iba nasa ibansa, how it will make sure na hindi Mahari Roque 2.0, diba? Parang it seems to me yung tanong parang personal no? Parang I'm sure naman yung iba naman natutuwa Uy, inaatake yung mga inaatake yung mga fake news peddler, yung mga political vlogger na Duterte aligned, diba? Kasi hindi nyo masisisi yung mga viewers namin kung saan nila gustong manood. Kung mas gusto nilang manood sa amin o mas gusto nilang manood sa inyo, hindi mo yan mapipilit. At hindi yan mga tanga, bobo, hindi yan mga pinanganak kahapon para malaman kung hindi kayo bias o bias kayo o may alam ka, it's not that na Hindi na yung doon tayo kasi pinagkakatiwalaan yon. Doon tayo kasi updated yung balita nun. O, diba? Update nga, bias naman. Diba? Hindi mo na maluloko yung mga viewers. In short, kung saan nila gustong manood, they have all the freedom. Kung saan nila gustong manood, kung sa kanino nila gustong maniwala, di ba? Pwede niya sumilip sa inyo.
I'm sure naman nanonood din yan naman sa iba. Sumisilip-silip din yan. Pero hindi nga lang lahat, 'di ba? Yung iba diyan hindi rin naniniwala, sumisilip lang. O kaya pagdating sa mga politika, hindi na nanonood sa inyo. Kasalanan nyo din yun. Hindi na namin kasalanan yun. Kasi tingnan nyo itong susunod na mapapanood ko sa inyo about kay Sasa. Kung saan mas pumapabor at mas marami nang nanonood at mas lumalaki na yung mga Duterte-aligned na mga vloggers tulad namin. Panoorin natin to. Galing mismo kay Sasot to, ha? This is a report by Rappler, January 16, 2025. Okay, January 16, 2025. Ang title, Decoded, Duterte Social Media Army, Very much alive. Oh. roars to defend embattled Sara Duterte. See, yan yung sinasabi natin na mas marami na, nag-grow na tayo, mas alive tayo. Look at all the Duterte-aligned vloggers na nasa kalsada. Di ba? Nakikipagsigawan, nagbablog, nagko-content, nakikipagsigawan. They will stand for PRRD, for VP Inday Sara. Kaming mga offline, kami mga online pala, kami mga online na mga reaction vlogger, mga Duterte vlogger, kami. 'Di ba? Ganun din, 'di ba? Merong nasa battlefield, meron kami nandito sa sa computer. Pare-parehas kami. Lumalaki na tayo. Even yung mga nanonood sa akin, 'di ba? Sama-sama tayo rito, iisa ang common denominator natin dito. Pagmamahal, suporta na ipinapakita natin through pagmamahal kay BP Inday Sara, pati na rin kay Tatay Digong. Solid yung foundation. Solid. Hindi man tayo magkakakilala personally, pero we have all the same goal to protect BP Inday Sara and to show support to Tatay Digong. Yun lang di ba? Even though we separated from how many kilometers, you are from other countries, tapos ako nandito sa Maynila. Wala, it doesn't care, di ba? It doesn't matter. Malayo man kayo, malayo sila, hindi ko man kayo kilala, ano man kulay nyo, ano man yung gobyerno nyo dyan ngayon. Iisa lang ang common denominator natin dito is to show support to Tatay Digong at para protektahan din si BP Inday Sara. So, they recognize na talagang hindi nila kaya ang Duterte-aligned bloggers. Yes. And their influence. Okay. Siyempre, kailangan ko na magbayad. Kanina hindi ko naman kailangan magbayad. So, dito sa article na to, okay, na-recognize nila na outnumbered sila. Na halimbawa ito, at this point though, the Duterte network seems to have the upper hand in dominating the discussion on Facebook. Ayan ang kanilang recognition na nagdo-dominate ang mga Duterte supporters, Duterte bloggers, tayo ang nagdo-dominate sa Facebook. Okay? Even yung mga nanonood lang, kayo, yung mga viewers ni Jomolon TV, and I'm sure hindi lang kayo sa akin nanonood, sa ibang mga political vloggers din, sa ibang mga Duterte vloggers din. Yung pinapakita natin dito, extreme. Yung suporta nyo sa akin, yung kung paano nyo i-like and share yung video natin, kung paano kayo mag-subscribe. Lahat na nyo sa Facebook, nagpo-post kayo, nagpapakita kayo ng suporta. Yung mga lumalabas sa kalye, shoutout sa inyo, sobrang bilib ako sa inyo, saludo ako sa inyo. Pati yung mga nasa abroad, look at the Hague. Di ba? Ang dami nagtitinda. At tawag nga doon, Duterte Park na di ba? Nabalitaan niya yan, di ba? Hindi lang sa Facebook, sa YouTube, meron din sa mga TikTok. Duterte Park na ang tawag nila doon. May mga tolda na nga di ba? Kung ikaw taga-ICC, kung ikaw taga-Netherlands, look, di naman siguro, updated naman siguro yung mga utak nila sa mga utak natin. Di ba? Di ko sinasabi mas matalino sila. I mean, mas advanced lang sila. Hindi ba nila nakikita yon? Yung sinasabi, yung nililitis nila, ganun yung klaseng suporta na ipinapakita, knowing na they came from a different side of countries, different parts of city or country, di ba? Isa lang yun. Pagmamahal lang yan. Regardless kung nasaan ka man ngayon, nandiyan ka man sa The Hague,
9 hours away ka from The Hague, from ICC detention, nandito ka man sa Pilipinas o saan man lupalop, ikaw naroroon. Di ba? Pwede mong ipakita yung pagmamahal. And I'm sure nakikita nila yan. So they even, siguro nagtataka na rin yan. No? Ito ba yun? Nililitis natin? O, napag-uusapan sila sa international na mga media, nababalita tayo, Pilipinas, nababalita si Tatay Digong. Ganito ba yung klase ng nililitis? 'Di ba? Kung tutuusin, yan nga yung dapat na i-consider na hero. 'Di ba? Dahil kung masamang tao yan si Tatay Digong, ni isa, walang lalabas sa kalye magsisisigaw ng Duterte. Walang ganun. 'Di ba? Hindi tayo pinanganak kahapon. Alam natin yan. Alam natin kung sino yung mga nagsisinungaling. Ito ang ano, ito is a one way. It is a one way na makita mo na hindi nagsisinungaling yung tao. Hindi ko kinakampihan si Marjorie Barreto, yung interview niya kay OG Diaz. Kung paano siya magsalita, kung paano siya magkwento dire-diretso. Maiisip mo, makikita mo na alam niya yung kwento. Kasi may issue eh. May issue kay Marjorie Barreto sa kay Dennis Padilla. So si Dennis Padilla nagpa-interview kay OG Diaz. Si Marjorie Barreto nagpa-interview kay OG Diaz. Look, kung may time kayo, panoorin nyo parehas. Alam ko yung iba sa inyo hindi celebrity relate, hindi celebrity fanatic. Pero kung titingnan nyo lang, based lang doon sa interview nilang dalawa, look at how Marjorie Barreto answered o kung paano niya inarrate yung kwento, dire-diretso, alam mong niya yung kwento kasi dire-diretso. So, in short, alam mong hindi nagsisinungaling to. Kasi alam niya yung kwento eh. Hindi tayo pinanganak kahapon para hindi natin malaman yung ganyan. Tingnan mo yung third hearing ni Senator Amy Marcos doon sa foreign relation, di ba? O sa first kasi yung second wala sila. Yung first, tignan mo kung paano nagkandaligaw-ligaw yung kwento nila ni Torre, kung paano magkandaligaw-ligaw. Doon pa lang malalaman mo na eh. Hindi tayo pinanganak kahapon para hindi natin malaman kung sino yung mga nagsasabi ng totoo. Kasi tayo mismo, mapapansin natin yon, di ba? Gets nyo ako mga kayon? Gets nyo ako? Di ba kasi, kung noon may iintindihan ko, madali tayo maloko. Pero ngayon, hindi na eh. Kasi alam na natin kung sino yung mga nagsisinungaling. Kasi the moment na mag-stutter ka doon sa kwento mo, the moment na hindi na consistent yung kwento mo, kahit na babalik-baligtarin man yung tanong ng mga ibang na mga nagtatanong sa'yo, iisa pa rin yung sagot mo eh. Kasi alam mo yung kwento at alam mo yung totoo. Pero pagka nag-iimbento ka, di ba? Parang namumulot ka na lang ng salita dyan sa ere, tapos sasabihin mo na lang. So, inconsistent ka na. Okay? Gets na ako? Panoorin natin ito. Isko Moreno, saka Benny Abante. Panoorin natin. Ay, di, ano pa pala to? Panoorin natin itong kay Si Joey, sigurado kay Banat hindi Bay, bago yung kay Isko Moreno. sa inyo. Wish it sa inyo, pwede. Pero yung, biro lang. Yung reaction niya doon sa ginawa mo. Yes. Not because galit siya. Ang tawag dyan, condemn the act, not the person. Diba? Kasi naniniwala ako na, pwede nabubulungan niya ng demonyo. Totoo yun eh. May bulong ng Holy Spirit, may bulong ng devil talaga. So, condemn the act, yung action, not just the person. Kasi pwedeng mahina yung pananampalataya ng tao, tapos nabuli siya ng demonyo, sinunod niya yung demonyo, hindi niya sinunod yung bulong ng Holy Spirit. Condemn the act, not the person. Kasi nga, wala naman kayong personal relationship para magalit. Ibig sabihin nun, binanggit mo, gago ako, binanggit mo, isasampal ko ito sa pagmumukha mo, binanggit mo, I'm going to be, hindi ko babanggit eh. Okay. If you prepared, binanggit mo yun eh. Oo. Therefore, you hated me. Hindi pwedeng. Pastor is not you eh. It's your action. It's your job. Hindi ka na nga kilala niyan eh. Aminado na nga eh. Well-established na nga na hindi nyo kilala ang isa't isa personally. Kaya wag mo sasabihin, ikaw, maybe your action. Kaya nga condemn the act, not the person. Hindi pwedeng sabihin mo sa akin na you love me. Is that the person that you said that you love me? I love you and because of that, isasampal ko ito sa'yo. May I respond, Mr. Chair? Yeah, go ahead. Sige, Mr. Chair, go ahead, respond. At the very most, I do not like
your performance Yun. as a member of the 19th Congress. Action. But hate is such a powerful word because we established earlier that we do not have any personal relationship or any Kaya nga, personal Mr. Chair, affiliation. ang binanggit mo, binanggit mo yung human rights. Yes, Binanggit mo Mr. yan Chair. kanina, di ba? Correct, Mr. Therefore, Chair. Mr. Chair, you violated my human rights. Why? Because when you said those profanities, those insult, yung gago, yung isasampol ko ito sa pagbubuka mo, you violated my human rights. Violated your human rights? Human rights? Karapatan saan? Alam mo bakit ako bilib ito kay Joey? Kung ako to, tatawanan ko talaga to eh. Asan yung human rights doon? Human rights? Ano ho ba ang mga human rights? O sige nga ho, ano ho ba ang mga human rights? Karapatan mong mabuhay? Karapatan mo maging safe? Karapatan mong proteksyonan ng sarili mo? Karapatan mo maging malaya sa pananalita? Marami kang human rights na alin doon ang nawala nung o violate ni Joey nung sinabihan kang gago. Pag sinabihan ka bang gago, hindi ka na pwedeng mabuhay? Pag sinabihan ka bang gago, hindi ka na pwedeng huminga? Pag sinabihan ka bang gago, wala ka ng kalayaan magsalita? Pag sinabihan kang gago, hindi mo na pwedeng proteksyonan ng sarili mo. Asan doon ang human rights? Actually kasi may context yun eh. May context yun. Yung sinabihan ka ng gago, may context kasi yun. Meron na ako ng mga post si Miss Joey doon na kaya nasabi niyang yung word na yon kay Benny Abante. Kasi may context yun. Hindi mo kasi pwede i-select lang eh. Kasi sinelect eh. Diba? Sabi, hasampalin mo ako. Sinabihan mo akong gago. May context yun. May buo yun. Yung word na gago na yun, part lang yun ng kabuuang context na sinabi ni Miss Joey na nagre-react siya at kinokondem niya yung action ni Congressman Benny Abante pero yung hindi yung personality o yung pagkatao ni Benny Abante. Kaya nga condemn the act, not the person. Yung action o yung performance ni Congressman Benny Abante, yun ang question at sinabihan siguro na yun yung parang sinabihan ni Miss Joey na gago ka eh, di ba? Action, yung act mo yun, yung performance mo yun bilang congressman, di ba? Well, ibig sabihin lang, hindi sila satisfied doon sa performance mo. Alam mo, bilib talaga ako dito kay Joey ha. Kung ako talaga ito, naku po, tatawa talaga ako ng para mapapaganon talaga ako. Asan kaya doon yung human rights? Parang gulo na ng usapan namin ha. Kung ako to talagang papayuhan ko, tatang, tulog na lang po kayo. Medyo, iba na ho yung sinasabi ninyo. Bukas na lang huli tayo mag-usap. Ganun na. Pasensya na, tatang ha, pero hindi ko masagot yung tanong nyo kasi medyo sablay ho yung tanong ninyo. Sigurado naman akong nasa matinong kaisipan kayo. Hindi naman kayo siguro bangag. Pero hindi, sa tingin ko ha, malabo naman po kasi wala naman sa personality ni Abante maging bangag. Di ba? Wala ho sa personality niya. Sa tingin ko naman ha, malabo yan. Okay? Pero gayon pa ano lang tayo rito? Hindi naman bangag yan si Congressman Abante. Ano lang tayo rito? Patas lang. Pag kami mali, bardagulin natin talaga. Pag nakikita natin, pero hindi natin binabardagol mismo yung pagkatao. But cause yung binabardagol natin, yung action niya, yung act niya, hindi bilang as a person. Kasi yung mga yan, ang kine-question natin dyan, ang binabardagol natin dyan, yung trabaho nila. Kasi nilukluk natin yan eh. So dapat gawin nila yung trabaho nila para sa atin. Hindi yung palpak na tapos onion skin sila. Ano bang pakialam mo trabaho? Yung pala kumbaga sa kasabihan ng Pilipino, kung ayaw mo masaktan, maglaro ka ng chess. Kung ayaw mong masaktan sa pagiging public servant, mag-private citizen ka. Diba? Gano'n lang kasimple yun. Parang ang gulo niya ng kausap dito. Ito ba'y dala ng katandaan? Hindi ko alam ha. Kasi so far, yung tatay ko naman, mas matanda kay Abante, pero matino namang kausap. Hindi ganyang magulo. At saka yung logic, matalas. I mean, kahit sa mo dalhin, kahit saan ka magpalusot, may logic pa rin. Diba ho? Pero bakit ito ganito na? Ano nangyayari dito sa'yo? Congressman Abante?
Nabanatan tuloy ni Banat Bay, di ba? Etong susunod na video, ito yung video kung saan binanatan naman ni Yorme Isko Moreno, ito si Congressman Abante. Nirelate lang natin dito dahil si Congressman Benny Abante, re-electionist to. Ngayon, 2025, ang kalaban nito si Joey Uy, District 6 parehas bilang congressman. Kaya sa darating na May 12, alam nyo na. O, ganito lang yan eh. Ganito lang kasimple. Pagka gusto nyong kung gusto nyong ipagpatuloy yung power nila, iboto natin sila. Ngayon, kung gusto natin tumino at umayos sa itong bansa natin, patagilin na natin yung mga power nila. Diba? Ingat kayo sa mga gulang propeta. Patay tayo dyan. Nasa Biblia ba yun? Kaya nakakatakot ang pastor pag tumatakbong congressman. Ba't kayo tawa ng tawa? Wala na akong sinasabi. Ha? Ay, kayo ba na? Ang galing ah. Ay, may promise ako ngayon. Ay, first time ko, I swear to God, ha? Kaya mabasa, Mateo 24:11. Lilitaw ang maraming gulang propeta at marami ang mga maliligaw nila. Ay, nasa Biblia nga. Ay, huwag ko ibubugin. Hindi kasi ako, sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako religyoso. Takot ako kay Jesus. Takot ako kay Mama Mary. Kaya, okay naman gamitin natin ng Diyos to inspire. Pero gagamitin natin ng Diyos para sa politika, delikado po yan. Kasi, alam mo naman, may kilala akong bisya, may kilala akong pastor. Alam mo naman pagkatapos yan, may first collection. Second collection. Third collection. Ano sasabihin ng pastor? O nung bulang propeta? Ito, alay natin sa langit. Ibabato natin pataas. Lahat ng babagsak, akin. Ubus ang lupa sa santana. Hoy, mag-ingat kayo. Sagot kayo na sagot. Baka politiko din kayo. Yung politiko, pangako na pangako, puro pako. Ngayon, taong bayan na nangangako. Sigurado kayo? Promise? Uy, mga taga-sais, pagtapos ng eleksyon, sisingalin ko kayo. Bibili ako ng dividendaso. Titingnan ko yan kung may prueba ba kayo. Aba, nagtutotong sa isa o after election, tumupad kayo sa usapan. O, ako naman ang singilin nyo. Pwede? Doc Mercado! Christian Joey! Yun, ang kalaban ni yun ang kalaban ni Congressman Abante, si Joey Uy. Oh, pero at ano naman to kayo, yung mga viewers natin, lalo-lalo na yung mga taga Maynila, kayo naman makakapagsabi niyan, 'di ba? Kung sino yung mga talagang napupusuan nyo na iboto sa May 12, pero isipin nyo maigi ha. Isipin nyo maigi kung sino talaga yung mga politiko na talaga ang priority yung Malilenyo o yung taong bayan. Kasi yung gaya ng ginawa ni Tatay Digong, tingnan nyo naman kung gaano kawiling yung mga Pilipino na lumabas sa kalye at ipagtanggol at magpakita ng pagmamahal kay Tatay Digong. Ganun ba yung sinasabi nila masamang tao? Di ba? To the point na, grabe. Kung, ngayon na lang ikumpara nyo na lang yung nangyayari ngayon. Yung mga issue ngayon, alam nyo naman yan, yung mga issue ngayon, yung mga nangyayari sa gobyerno natin. Sino ba ang sa tingin nyo ang mas magandang pamamalakad? Di ba? Ang gulo na ngayon. Sa totoo lang, di ba? Kung saan pinag-iinitan yung mga vlogger. Hindi ko kinakampanya yung mga fake news. Siyempre ayaw din natin yung mga fake news na yan. Pero sana
wag nila lahatin, di ba? Wag nila i-general na yung iba nagre-react na lang naman sa video, yung iba nagbibigay lang naman nila ng opinion na sarili nilang payag. Ako nga, nagdi-disclaimer pa nga ako na pag mali, o di mali ako, opinion ko lang naman to, di ba? Kaya ang problema kasi, nilahat na eh. Tapos gusto nila bigyan ng regulation. Tapos kung kailan kung kailan mag-e-election, saka lang sila nagpapakita ng gilas. O after nito, tignan nyo, sa 20th Congress, magkikita-kita pa naman tayo. Tignan natin kung ano mangyayari. Di ba mga kayon? Nga pala, meron ako nabasa na wag daw natin sayangin yung boto natin. Kasi 10 yung PDP laban eh. So parang ang mangyayari kasi, kailangan makapili kayo ng 2 pa na may idadagdag nyo doon. Kasi nga, 12 yung senator eh. 10 lang isa PDP laban. So ang sinasabi ni Miss Sasa doon, ayaw niyang papasukin si Bam at saka si Kiko, which is mga pinklawan. Kaya mag-isip-isip daw kayo kung sino yung iboboto nyo na pwedeng ipandagdag. Kasi nga, sayang, undervote eh. Kumbaga, pag 10 lang yung pinili mo, undervote, sayang. Baka masayang yung 2, ang tendency, mapunta sa iba. Siyempre, umangat dahil naiboto, so baka makapasok yung mga ibang mga botante. So, yun yung sinasabi ni Ms. Sasot. So, piliin nyo maigay yung 2 excess nyo na sa senador. O, kayo na ang bahala. Pero nakita ko, si Robin, parang tinaas na ang kamay ni Senator Amy. Diba? I'm sure sa mga viewers ko, marami magre-react dyan. Pero tignan natin. Tignan natin. Ako din naman eh. Ako din naman. Hanggang ngayon, transparent lang tayo dito. Yung 2 pinag-iisipan ko pa. Wala pa akong nasa isip eh. Pero meron pa naman akong 30 days, diba? Para makapag-isip kung sino yung boboto natin. Sasabihin ko sa inyo kung sino yung binoto natin. Gusto ko transparent tayo dito. Ayoko ng plastikan. Ayoko ng, diba? Ayoko ng plastikan na parang nag-uutuan lang tayo. No. Ayoko ng ganon. Maraming salamat mga kayon. Joe Malone TV po, issue ng bayan natin pag-usapan. Happy weekend, April 13, araw ng linggo. God bless po sa inyo lahat.